morning guys. Grabe yung nangyayari nitong mga nakaraan ano. So magandang pag-usapan natin yan. Samahan nyo po ako ngayong umaga. At pag-usapan natin ang mga tungkol dito sa naging issue na yan. Okay, samahan nyo po ako. Let's go. Okay, magandang umaga po ulit. And yun nga, sabi ko nga, matindi yung nangyaring issue nitong nakaraan, no? Nang dahil sa isang hearing, Senate hearing na nagpapa-approve ang budget ng LTO, bigla na lang nagpa-implement ng impounding, hulihan at kung ano-ano pa. Dahil tinanong ni Raffy Tulfo, Raffy ba yun? Basta ni Mr. Tulfo yung about e-trike and e-bike. My first concern is lagi, pwede ba? Sa akin lang ha, pwede ba? Huwag niyong lahatin yung e-bike. Kaya nga e-bike dalawa gulong e-trike, e-quad, pucha, e-bike din ang tawag diba? So huwag niyong lahatin, diba? So gamitin natin ang proper terminologies, terms, para hindi naman tayo ay napapahamak lahat kasi na-generalize parang ang term na kamote, di ba? Yan ay jargon, special word na ginamit para sa mga nagmumotor na reckless, di ba? Gusto nyo ba sabihin natin lahat ng nagmumotor kamote? Di ba hindi naman, kasi meron naman kasing mga sumusunod. So yun yung point. Bakit hindi mo kailangan i-generalize ang isang salita, lalo na kung it pertains to a group of people. Kaya tayo, kaya sinasabi ko, kaya nga segmentize ang EV or electric vehicles, depende sa kanyang category. Diba? May L1, may L2, may L3, diba? So ulitin ko lang dun dahil sa pinost ko, bakit ako gumagamit ng word na e-bike? It's just a jargon, diba? Pero kung susundin ko yung tamang term para sa ginagamit ko, tulad ni Phoenix, ito ay electric motorcycle or e-moto, falls under category L3 ayon sa AO ng LTO, diba? Tignan nyo na lang sa screen, no? Ayun. Ayan, tayo ay magpa-pass through lang sa C5. Hindi tayo magta-traverse dito. Tayo ay tatawid lamang, no? Kasi ang daan natin ay mga looban, secondary streets, no? Kasi ayaw natin makipaghalubilo sa mga what they call this, yung mga malalaking sasakyan, lalo na yung mga truck, no? Kung saan, hindi ka makikita niyan, di ba? Maraming blind spot kasi ang truck no? Kaya kahit ako, pag no choice, syempre doon ka dadaan, no? Pero pag wala kang choice, hanap tayo ng ibang lugar, di ba? Gusto ko stress free, di ba? So going back, yun yung isang point ko sa generalization. Huwag nyo i-generalize ang word na e-bike, di ba? Kasi may may category yan, meron niyang batayan, no? Ano ba yung e-bike? Actually, ang e-bike at ginamit to sa administrative order and classification, ito ay aray diba? Ayan, diba? Pastro lang tayo. So pastro ulit tayo dito sa Aurora Boulevard. Hindi tayo papasok din tayo sa looban. Anyway, so going back, ang e-bike term ay talagang nabanggit yan sa category ng L1, no? Specifically L1A, no? So yun. Kaya kasi bicycle, di ba? May mga pedal. Pero pag titingnan mo kasi yung word na bike or bicycle is a two-wheeled vehicle, di ba? Yan man ay pedal, may pedal or wala, or pedal assisted, di ba? So kaya nga tatawa na lang ako minsan sa mga post, no? Lalo na yung mga nagpo-provoke na magalit talaga. Magkaroon ng ang community kasi e-bike ginawa e-trike, 3 gulong. O siya ginawang e-bike, e-quad, 4 ang gulong.
e-bike din ang tawag eh. Anyway, so yun yung first point ko. Next point is, bakit kailangan ng EVIDA law? Bakit ba ginawa ang EVIDA law? Ang primarily focus nito is tayo'y lumayo sa ating dependence sa fossil fuel, sa paggamit ng gasolina, ng diesel, no? Because ang byproduct ng combustion using fossil fuels are carbon, particulate matters, nitric oxide, marami yan, no? So which are very harmful sa atin, di ba? Kaya nga ginawa ito para sa ating generation, sa next generation, di ba? Itong EVIDA law para mas, alam mo yan, sa pollution, wag na tayo dumagdag sa global carbon footprint, di ba? Tapos isa pa, it's so yun. So isa pa, lahat po yan ay aligned sa global strategy pagdating sa reduced emission, no? Because ang emission or ang pollution, yan ay isa sa mga sanhi ng ating global warming. At dahil sa global warming, nag-iiba-iba ang ating panahon, no? Kaya grabe ang ulan, sobrang init, 'di ba? So, yun yung kaya nga lahat ng mga kumpanya, no, lalo na sa energy sector, papunta na sila sa renewable energy. So, mapa-solar man 'yan, wind, 'di ba? Electric, 'di ba? So, yun yung diyan. Yun yung punto. Bakit ginawa ang EVIDA law? Hindi lang para makatipid ang mga consumers or yung mga user, hindi yun. Well, part yun, pero hindi lang yun, no? Ito ang main purpose po ng EVIDA law. Kaya nga ito ay pinag-aaralan, ito ay tinatry natin i-adapt sa atin, di ba? Kaya pagdating sa automotive industry, pansinin nyo, papunta na tayo sa not totally full 100% or full EV. Ang siyempre pinakamabenta pa rin ay yung plug-in hybrid, no? So meron pa rin yang gas, no? Pag sinabi mo hybrid, yan ay may katulong na gasoline engine to propel, no, the vehicle. So may katulong, no, ang makina, lalo na pag mga tulad nito, city traffic, mabagal, no? Like for example, yung BYD, di ba? Yung Toyota. Yung boss ko nga naka Toyota na naka BYD din, na hybrid. At saka naka Corolla na hybrid, yung Cross. Tinanong ko siya tuwing sa buong biyahe niya, daily na ginagamit niya yan for service, pambiyahe, ilang percent doon ay gumagana ang internal combustion engine? Sabi niya sa kanyang gamit, 80 to 90% is electric. O di ba? Talagang malaking bagay sa zero emission, di ba? Yun yung punto ko. So, kaya nga ako, sabi ko, tapusin ko lang tong aking hinuhulugang kotse na degas, di ba? So, ako yung magpa-plug-in hybrid na rin, di ba? So, yun. So, kasi isa na rin yun Magkano ang kuryente versus sa fuel, di ba? So, bakit hybrid? Ba't hindi full EV ang gusto kong kunin? Siyempre, nandun pa rin yung anxiety ko pagdating sa range. Kumbaga, siyempre gusto mo meron kang peace of mind pagdating sa range, na hindi ka matatakot kung kunyari malobat ka. Kasi dito, like sa ating electric motorcycle, ako ay bago talagang
bumiyahe, pinagpaplanuhan ko yan, ilang kilometers, saan ako pwede mag-charge in case, gaano kabilis dapat yung takbo ko, etc. no. So yun yung yun yung kailangan mong pag-aralan, lalo na pag meron ka electric. Syempre pag plug-in hybrid, nandun yung peace of mind mo na in case na maubusan ka ng baterya, meron kang internal combustion engine pa rin, pero maliit lang, no. So yun lang, kahit papano nabawasan yung paggamit mo ng gasolina. Anyway, so yun po, no. So sino ba yung mga departments involved? Nandyan po ang Department of Energy, nandyan po ang DOTR, nandyan ang LTO, LGUs, no, TESDA, lahat nandyan po, no, kasalit dito sa batas na to para ma-implement, para mapaganda, no, para mapabilis ang ating adaptation to electrification. Kaya nga may mga hirit dyan inunan nyo pa yung panghuhuli. Dun nga sa Evida Law, ang trabaho nga ng DOTR is mag-create ng demand, no? Mag-engganyo, gumamit ng electric over a gasoline engine. 'Di ba? Kaya nga dun sa batas na 'yon, pinababa ang mga taripa, mga taxes para maging mas affordable ang electric, no? And for me, again, hindi pang lahat ang electric, no? Meron pa siyang target market, hindi pa siya pang masa, no? Lalo na sa 4 wheels. Sa 2 wheels, meron kasing option na pang masa, no? So anyway, so going back, so yun po yung part ng DOTR, gumawa ng demand, no? Next is DPWH. Sorry pero ayoko maging political sa mga ganito pero minsan mapapaisip ka di ba? Kung di nyo kinurakot yan, puta, usok, ayan, tulad yan, usok, yan nasabi natin. Buti pa sa Davao electric bus na mayroon dun, mantalan dito sa atin, ay nako, yung gobyerno talaga natin, no? Anyway, so yun nga po, no. So DPWH, sila'y inatasan para gumawa ng, kasama ang LTO, MMDA, etc., no, LGUs, na gumawa ng green lane. Ito na naman yung punto na highlight lang yung LEV. Pucha, nilahat na naman, di ba? LEVs are L1, yung below 50 kilos, no, below mga L1, di ba? So yun, yung parang mga personal mobility ba, yung mga maliliit na bike, aray tulad yan, ito may bike lane dito, ito ano ba nangyari, di ba? So ito sana yung mga daanan na pinaghahati-hatiin ng mga two-wheelers, di ba? So anyway, so given na. So maganda yung magandang Evida Law. Ako lang nagsasabi na maganda talaga, no? Kung tayo mag-adapt papunta sa electrification, para papunta sa zero emission. So tataka lang ako talaga bakit marami pa rin ang rito. Syempre marami pang hindi open sa ganito lalo na yung mga naka internal combustion engines, no? Marami pa kasing mga kumbaga yung kanilang perception, actually yun yung term, yung kanilang perception pagdating sa electric, di ba? Hindi maganda pa yung perception nila. Hindi, ang akala nila ang electric kulang sa, kasi hindi mo magagamit tulad ng kalayo, tulad ng internal combustion engine. Correct, tama yun. Range ang problema sa sa electric motorcycle. Bakit? Or sa EVs. Number one, it's because of the compartment and capacity. Kaya nga depende kung gaano kalaki yung sasakyan mo o yung frame mo sa battery na kaya mong gawin. Nakadepende yun dun. Kaya yun. Kasi wala pa naman tayo sa technology na maganda ang power density. Merong battery na may magandang power density. Maliit lang pero ang taas ng capacity niya. Kaso wala pa yung mga meron, di ba, sinasabing solid state. So sana lumabas yun.
'di ba? So yun yung mga challenges pagdating sa pag-e-electric, no? So kaya hindi natin dapat madaliin din, pero marami pa rin pagkukulang pag ako at tinanong mo pagdating sa government. O ano nangyari sa mga charging stations, 'di ba? Ako, for me, meron ako nakikita mga charging stations na sa mall, no? Actually, nasa Ibida Loren ang isang doon, kautusan, no? Ito pa kautusan. Isang part doon sa Evida Law na 5%, at least 5% ng mga establishment, public and private ata, so hindi ako sigurado kung kasama yung private, na mag-alat ng 5% parking space for electric vehicles or electric motorcycle. For example, sa motorcycle parking, sa motorcycle parking may 100 slots, 5 doon dapat naka-delegate yan sa electric motorcycle, 'di ba? So isa 'yon, charging stations, 'di ba? So kasama rin 'yun. Kaya nga sana mapatupad din yung incentives, no? Sa charging stations. Bakit? Kasi wala pang standard pagdating sa magkano ba dapat ang sinisingil. Ano ba dapat ang pinagbabasihan? Oras ba? Kilowatt hour ba? 'Di ba? Kung ako kilowatt hour, kasi tayo ay sina-charge ng Meralco or ng ating energy provider through kilowatt hour. Hindi doon tayo mag-base. Doon tayo mag-base, 'di ba? Ito naman 'yun. Ngayon, then incentivizean yung mga ganun para yung taxes, 'di ba? Bumaba yung presyo ng pagcha-charge para mas siya kaingga-inganyo sa mga gusto mag-electric, 'di ba? Ayun. So marami. Actually mahabang diskusyonan 'to. Mahahaba talaga, as in maraming pinag-uusapan pagdating sa electric. Mahirap lang isa-isahin. Nga lang talagang sabi ko, dito tayo mahahati, no? Dito imbes na tayo magsama-sama, dito tayo mahahati, no? Bakit ba may batas? Kaya nga gumawa ng batas para sundin, 'di ba? Kasi kung walang batas at kanya-kanya tayo, gulo yan. Kasi may kanya-kanya tayong gusto, may kanya-kanya tayong pananaw o wala naman yun lang gawin mo. Hindi, kaya ginawa ang batas for rules, laws, diba? Para yan ang magsesettle